So, ngayon, gawa tayo ng bago. Gamitin naman natin ngayon is 3 yung dimension. And then, papalitan natin itong update rule. Instead na ina-update lang natin siya using yung ating update rule, ano mangyayari kapag dinivide natin siya by the back size? So, pag-usapan natin itong part na to, itong modulo operator. Let's say kung ang back size natin is 100, if yung trajectory luwag pa sa 100, anong mangyayari? Gawa muna tayo ng, let's say, R is np.array. Let's say 80, 90, and 120. Ano mangyayari kaya dyan sa R? Kapag nag-operate yung modulo. R modulo 100. Napansin nyo, yung 120 naging 20. Anong ibig sabihin yan? Yung particle na lumabas sa kabilang side, mapupunta doon sa opposite side. Nandoon na siya sa 20. Ang tawag dyan is periodic boundary condition. Napakasimple, nag-introduce lang tayo ng modulo operator. Paano po naging negative? Let's say it's a negative 80 siya. Anong modulo niyan? Naging 20 din. Or negative 90. Naging 10. Okay? Kung ano yung kulang niya sa ini-add natin siya sa 100, parang gano'n. So, basically, bumabalik siya sa loob ng box. Sa opposite side. Kapag gumamit tayo ng module operator. So, let's check that out. Ngayon, meron ako ditong nilagay na PB is equal to true or periodic boundary. And if that is the case, we want to use periodic boundary, then we're going to divide yung position by the back size para bumalik siya sa loob ng box, para hindi siya lumagpas. So, let's run this one. Nag-add na rin pala ako ng mga script dito that can perform yung 3D animated plots. Papakita ko sa inyo. So here meron tayo 1,000 frames. And itong script na to is just formatting yung trajectory. Kasi ano ba itsura ng trajectory muna? Pakita ko muna ang itsura ng trajectory natin pag in-print natin. Hindi ko pa pala siya na-run. Run ko to. Ano itsura ng trajectory? Ang trajectory natin ay nasa ganito siya. Yan. So this code, itong nasa baba, formats our trajectory para ayos siyang tingnan. Dito ko lang ilalagay yung print. Ayan. Model 1, ito yung frame 1. Model 2, ito yung frame 2. Ito yung mga atoms. Atom indices, 1, 2, 3, 4 hanggang 10. Kasi 10 yung ating nilagay sa taas dito. 10 particles. And ito yung argon. So, ito na yung mga positions. Here. So, this is the basic file format of a .xyz file. Naglagay lang ako ng mga dami dito kasi sa XYZ file, we need that. So, pero ang pinaka-importante dito is yung mga trajectory. So, in your case, you can just use this code. Ang kailangan lang naman niya is to call the update rule. Itong update na to, ang tinatawag niya. So, once ma-format natin siya in that way, pwede natin gamitin yung MD Trudge na
na library ng Python, saka yung NGLView. Pag inirun ko yan, so this line of codes is just plotting yung trajectory. Okay, this is an example of a trajectory. Napansin nyo, walang lumalabas sa loob ng box. Pero, bagalan natin. Pag yung dumikit siya sa side, lalabas siya sa opposite side. Let's say this particle, tingnan natin, ito. Patama na siya doon sa, lalabas naman siya doon. Ayun. Yan yung periodic boundary condition. Kasi sa periodic boundary condition, na-assume natin na ang unit cell, meron siyang kamukhang simulation. Kumbaga, there are many copies of itself. Box na magkakadugtong. And that keeps our simulation cell constant yung kanyang number of particles. So, simple pa lang to. Pwede pa tayong magdagdag ng mga bonds, dihedrals, angles, and paano na pag polyatomic. Kasi ito isang atom lang. And pwede natin bilisan, dagdagan natin yung ayan. Gawin ko 10 yung velocity para medyo mabilis siya. So don't worry, I'm gonna give you this code for you to study and play around. So, mas mabilis na yung particles. Ganito yung usual na ginagamit sa simulation, yung periodic boundary. Pero pwede rin naman na reflective yung boundary. Meaning to say, kapag bumunggo siya doon sa side, magbabounce back lang siya. Depende sa angle. Pwede rin ganon. Pero sa simulation, usually, periodic boundary yung ginagamit. And let's check ano mangyari pag marami tayong particles. Let's say 50 particles. I'm not sure kung maging mabilis to. Oh, medyo mabagal. Pero I hope makita natin yung result sooner. And sa mga susunod na mga meeting natin, tuturuan ko kayong gumamit ng mga MD softwares. But for now, I want you to understand yung basics. How do we use the Newton's law of motion in creating MD simulation? So kasi bakit ako nag-code ngayon? Para makita nyo na ginamit natin yung mga equations na derive natin para makita nyo kung paano siya ginagamit. Kasi pag bigla na lang tayo nag-jump into the use of softwares, majority of those students don't really know what's going on at the background. And when they encounter questions that is related to the basic principles behind those softwares, most of them don't understand. They just know how to use software. Yun yung kumbaga ayaw ko or ayaw ng marami mga computational scientists. Dapat kasi maipasa din yung knowledge about the physics and the math behind all of those softwares. So tapos na. And walang display. Bakit? Tingnan natin. Display. Baka sobrang laki ng ating system. Ayun. Bukas na siya. Okay? 50 particles.
So this is molecular dynamics. Pero gumagamit tayo ng simple na kinematics equation at the moment. We're not yet using yung mga Berle algorithm, yung Liebfrag, and other more sophisticated algorithm ng integration. It's basically, gumagamit lang tayo ng laws of physics, and we are trying to simulate yung behavior ng atoms and molecules in the system. Don't worry, magsisimulate din tayo ng mga proteins and bigger molecules. But for now, dun muna tayo sa understanding what's happening at the background. So you might want to know, paano pala natin magagawang reflective yung boundary? Kasi ito nga is periodic boundary. Meaning to say, kapag lumabas siya dito sa kabilang wall, papasok siya sa opposite wall. Yun yung ginagawa ng modulo operator. Ngayon, doon tayo sa reflective boundary para ma-amaze naman kayo kahit konti. So, hindi ko na siya masyadong i-elaborate. Kasi, I'm pretty sure, alam niyo naman kung ano meaning ng reflective. Kung mag-bounce back lang siya. Ito, meron ako ditong routine for reflection. It's basically just i-add ko lang siya dito. So, yung mga piniprint ko, hindi ko na siya i-print kasi several times ko na siyang nakita na ini-print. Comment out ko na lang siya. And then, mag-add ako dito ng isang routine function. Reflect function, it requires R and B and L. So, ilalagay ko siya sa else. RP pala to. R and B. Ma-update na yung B. And then I need to return both R and B. Kasi na-update si B. And here, sa baba, since nireturn ko na si B, kailangan ko rin siyang ilagay dito. R and B. Okay, reflective na yung boundary natin. Try natin kung ano mangyari. Untian muna natin particles. Let's say 2. And liitan natin yung box. Let's say 5 lang. Tingnan natin kung anong itsura. Yan, sobrang liit ng box natin. Para lang makita natin kung ano mangyayari sa reflective boundary. Nagbabounce siya, pabalik. Sobrang liit, hindi natin makita kung ano. Hindi natin ma-appreciate. Lakihan natin ng konti. 10. Yan, medyo malaki na. Hindi pa rin siya reflective. Kung pa rin to, periodic boundary pa rin to. So, meron akong nakalimutan sa script. Balkan lang natin, kailangan kong i-false itong update rule natin. Itong PB is true, gawin kong false para mag-reflective siya. Ito yung reflective boundary. Kapag naka-true siya, comment out ko to para hindi mag-run. Siya yung periodic boundary. Ito yung periodic. Tingnan natin kung ano yung behavior ng reflective. Of course, sasabi ko naman sa inyo, reflective boundary ay magbabounce lang siya.
Yan, nagbabounce na siya doon sa walls. Yan yung reflective boundary. Pero, ang pangit dito, pwede silang mag-pass through each other. Ayun, nag-pass through each other. Which is not possible, right? So, doon papasok yung Lennard-Jones potential. Merong repulsive and attractive forces between the particles. Ano nga ulit yung Lennard-Jones potential? Ito. Kapag nagdikit sila, magtataas yung kanilang potential energy. So, eventually, mag-bounce sila kasi napakataas ang potential energy kapag nagdidikit yung dalawang atoms. And at a particular distance, meron silang attractive force na van der Waals, and meron silang distance kung saan minimal yung energy, and meron din silang separation distance kung saan wala na rin epekto yung attractive forces. Pag nag-introduce tayo ng Lennard-Jones potential, hindi na sila hindi na sila parang ghost na dadaan sa isa't isa. But for now, let's enjoy kung ano yung meron dito. Dagdagan muna natin ng particles. And lakihin natin ng konti yung box. So this is like the gas molecules na pwede nyong i-calculate yung kanyang behavior. Parang yung ginawa na, parang yung mga equations na ginamit natin sa transport properties, pwede nyo magamit dito kasi makukuha nyo kinetic energy ng bawat isang particles dito eh. And then, pag nakuha nyo kinetic energy, makukuha nyo temperature, makukuha nyo internal energy and other properties. Maging yung kanyang pressure. So, try natin anong mangyari kapag mas maraming atoms. So, may mga magkadikit na argon kasi wala pa nga tayong potential energy of repulsion na ini-introduce. Velocity and position calculation pa lang. And as you can see, nagkakaroon sila ng nagkakaroon ng bond pag sobrang lapit. Minsan hindi matanggal yung bond. Okay. So yung band na yan is unreal kasi kwan lang yan. Behavior lang nung renderer. Kasi hindi naka-specify kung alin yung bonded to which. Sometimes, pag hindi naka-specify, once na magdikit sila, minsan hindi na matanggal na meron siyang bond.